hindi kayo maliligtas sapagkat hindi niyo nirerespeto at pinapawalang halaga ang pangalan ni Kristo. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel. Magandang araw mga kaibigan, mga kapanalig, mga kalpanalo. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Yan po ang mga katanungan na gusto po natin sagutin sa channel na ito. So wala po muna tayo sa mga usaping celebrity o sa mga artistang iniidolo natin. So atin lang po muna itong bibigyan ng tuon ng pansin, no? Ang katanungan po ng ilan po natin mga kababayan na nagsasabi na ang Iglesia ni Cristo daw po ay hindi nila nirerespeto o winawalang halaga nila ang Panginoong Hesukristo sapagkat kinikilala daw nila na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos, at mas kinikilala nila si kapatid na Felix Manalo na bilang sugo at anghel ng Diyos na isinugo para magturo ng lahat ng katotohanan niya. Alalong bagay, mas pinapalagan daw ng mga Iglesia ni Kristo ang kapatid na Felix Manalo kaysa sa Panginoong Hesukristo. Mga kababayan, mali po ang iniisip po ninyo tungkol po sa pagkakilala ng Iglesia ni Cristo sa Panginoong Hesukristo. Maging kay Felix Manalo na kinikilala ng Iglesia ni Cristo sa hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, na bilang sugo sa mga huling araw na ito. Mga kababayan, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, ay wala naman po talagang malinaw na itinuturo kailanman una sa katuroang ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, no? Sino nga po ba ang dapat na pakinggan po natin sa pagtuturo? May karapatan na magturo sa pagiging tunay sa pagtuturo ng pagiging tunay na Diyos. Kung sino ang dapat na kilalanin ng pagiging tunay na Diyos. So walang iba kundi ang dakilang sugo. Sino po ba ang dakilang sugo sa Biblia? So walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So kaming mga Iglesia ni Cristo, buong puso kaming sumasampalataya na ang Panginoong Hesukristo kailanman ay hindi po nagkamali sa kanyang itinuturo. Siyempre, siya po yung dakilang sugo. Tinagurian siyang ulo ng Iglesia katawan. Tinagurian din siyang tagapagligtas, tagapamagitan sa mga tao at sa Diyos. Ngayon, kung may mga ilang pong mga kababayan po natin na nagsasabi na ang Iglesia daw ni Cristo ay hindi kailanman nirerespeto, hindi pinibigyan ng halaga ang Panginoong Hesukristo dahil ang itinuturo nila si Kristo di umano ay tao lang at hindi tunay na Diyos. So mga kababayan, ano nga po ba ang katuruan mismo ng tagapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo tungkol po sa pagiging tunay na Diyos? Ngayon, kung si Kristo po ang pasasagutin po natin, sino nga po ba talaga ang tunay at iisang Diyos? Siya po ang makakasagot po niyan. So, kung meron po kayong Biblia, ay maaari nyo po itong tingnan at maaari nyo pong bulay-bulayin, intindihin, unawain. Tinuro po niya mismo at mula po mismo sa kanyang mga bibig ang mga katagang nakasulat po sa Juan. Ang talata po niya ay 17:1 hanggang 3, no? Mula po doon mismo sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo ay itinuro niya kung sino po talaga ang iisa at tunay na Diyos. Hindi po ang ipinakilala niya ay ang kanyang sarili, hindi rin ipinakilala niya ang ibang Diyos, kundi ang itinuro niya po yun na iisa at tunay na Diyos ay wala pong iba, kundi ang kanyang Ama, ang nagsugo sa kanya, ang iisa at tunay na Diyos. Ngayon, kung hindi mo po yung paniniwalaan dahil salungat sa aral na kinamulatan mo bilang isang relihiyosong tao din, bilang ikaw na naniniwala din sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos, ikaw na rin mismo ang magsasabi na sa sinabi ng Panginoong Hesukristo lalabas siya na siya ay sinungaling. Bakit? Bakit masasabing sinungaling ang Panginoong Hesukristo? Sa itinuro niya na ang isa at tunay na Diyos ay ang kanyang Ama. Kasi ang paniniwala mo, si Kristo mismo Diyos din eh. So ngayon, kasi ang pananampalataya ngayon ng karamihan, since si Kristo ay anak ng Diyos, siya din ay Diyos. So nagkakamali po tayo dyan. Sapagkat sa usaping pagiging Diyos, sabi nga, ay iba po yan. Iba po yan. Masyadong sensitive po dyan ang ating Panginoong Diyos mismo. Bakit? Nakatala po kasi sa banal na kasulatan na God is a jealous God. No? Sabi niya, wala akong nakikilalang iba. No? Hindi na magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya o susunod pa man sa Kanya. Yan po ang nakatala sa Biblia. Ngayon,
kung ikaw ngayon ay may kinaanibang relihiyon at naniniwala na si Kristo ay Diyos at saka ang kanyang ama ay Diyos din at marami pang ibang kinikilalang mga Diyos. So, ang tanong, tama po ba ang pananampalatayang itinataguyod mo? Ngayon, para po maitama po natin yan, pasagutin po natin ang Panginoong si Kristo. Yun po ang sagot niya, no? Yung nakatala sa Juan 17:1-3, no? Na yung iisa na dapat makilala ng tao na tunay na Diyos ay walang iba kundi ang kanyang ama. Ano pa po ang katunayan na talagang yun po talaga, no? Yung nakatala din mismo sa Juan 20:17, sinabi din niya na ang kanyang na si Kristo ay meron siyang dinidiyos. Aakyat siya sa kanyang ama, na ating ama, sa kanyang Diyos, sa inyong Diyos na kanyang Diyos. Sa makatuwid, ang pagiging tunay na Diyos po ay kung katotohanan at katwiran po ang pagbabatayan po natin. Ang tunay po na Diyos kailanman hindi na po magkakaroon ng ibang Diyos. Kung ikaw ba ang Diyos, papayag ka na magkaroon ka pa ng ibang Diyos? Halimbawa, ako Diyos ako. Papayag ba ako kung ako ang Diyos? May Diyos pa ako? So, ngayon, kung papayag ako, wala na po yun sa katwiran. Kasi bakit? Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. So, kung ikaw may Diyos, kung ikaw na Diyos at may Diyos pa, sa makatuwid, hindi ka makapangyarihan sa lahat. Yun po yung katwiran doon, no? Yun po yung katwiran doon na sinasabi ng Panginoong si Kristo, no? Tandaan po natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, no? So maraming talata din na nagpapatunay si Kristo ay may kapangyarihan din. Pero ang tanong, yung bang kapangyarihan ni Kristo ay as in mismo sa kanyang sarili yun? Hindi. Sinabi mismo ni Kristo na wala siyang magagawa sa kanyang sarili, no? Wala siyang magagawa sa kanyang sarili, no? Nang tawagin nga siya minsan sa isang pagkakataon na tinawag siyang mabuting guro, ay sinabi niya, "Huwag mo akong tawagin mabuti, sapagkat isa lang ang mabuti, ang Diyos." Sa makatuwid, hindi siya pumayag na tawagin siyang mabuti. Bakit? Katunayan din yun na siya ay hindi ang tunay na Diyos. Bakit? Siya mismo nagsabi, "Huwag mo akong tawagin mabuti, sapagkat isa lang mabuti, ang Diyos lang." Maliban po dyan, ang katangian po ng pagiging Diyos, ayon po sa 1 Timothy 1:17, yan po ay hindi nakikita. Sa makatuwid, sa Juan 4:24, nagkakaayon po yung turo na ang Diyos ay Espiritu. Kailangan po siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kagaya rin ang sinabi ni Kristo na sa 1 Timothy 1:17, sinabi ng mga apostol na ang Diyos ay hindi nakikita. Siyempre, Espiritu nga eh. Meron bang Espiritu na nakikita? So, ano ibig sabihin ng Espiritu at hindi nakikita? Sinabi, pinaliwanag din, siya ay yung Espiritu ay walang laman at mga buto, na gaya ng nakikita sa atin. Ipinaliwanag po yan ng Panginoong Kristo mismo, nang minsan mabigla yung kanyang mga apostol nang makita siyang naglalakad sa tubig, sa itaas ng tubig, no? Na akala nga nila multo. Sinaway sila doon ng Panginoong Kristo. Bakit? Akala nila yung nakita nilang Panginoong Kristo ay Espiritu o Diyos sa kalagayan. Sinaway sila doon. Anong sabi ng Panginoong Kristo? Ako rin nga ito, no? Ako rin nga ito, ang isang espiritu, walang laman at mga buto, na gaya nakikita nyo sa akin. So, makatuwid, doon pa lang po sa katangian ng pagiging Diyos, sa tunay na Diyos, yung hindi nakikita, makapangyarihan sa lahat, ay hindi na po uubra ang katangian ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi ang katangian po ng ating Panginoong Kristo ay binigay lang po sa Kanya ng ating Panginoong Diyos. Ano pa? Di po ba ang katunayan ng pagiging tunay na Diyos, ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat? Ang tawag doon, omnipotent, omniscient, and omnipresent. Ano ibig po sabihin nun? Makapangyarihan sa lahat, sumasa lahat, nasa lahat, no? Ano pa? Yun yung ibig sabihin po nun. So pag sabi nating alam lahat, makapangyarihan sa lahat eh. O ito yung sasabihin ko sa iyo. Maniniwala ka ba na ang Panginoong Kristo may hindi alam? Kasi kung tunay na Diyos siya, katangian ng tunay na Diyos, lahat alam niya eh. Si Kristo may hindi alam. No? Ano yung hindi alam ng ating Panginoong Kristo? So, ang hindi po alam ng ating Panginoong Kristo, kung ikaw na nanonood ngayon at bago ka sa katuruan ito, baka mabigla ka, masabi mo sarili, mayroon pa lang hindi alam ang Panginoong Kristo. Yes, meron po. Yan po yung totoo. May hindi alam ang ating Panginoong Kristo na magiging saligan na siya ay hindi tunay na Diyos. Baka sabi ng iba, kasi nasa lupa pa siya noon. Nagkatawang tao siya. Kaya, siyempre, sa pagiging tao, hindi naman alat. Diyos nga eh.
Pag sinabi mong tunay na Diyos, kailanman, hindi yan nagbabago. Hindi magkaroon man ng anino ng pag-iiba. Yan din ang isang katangian ng tunay na Diyos. Hindi nagbabago, hindi nagkakaroon ng anino ng pag-iiba. Ikaw ba naman, Diyos Espiritu? Di ba katangian, Diyos Espiritu? Si Kristo ba Espiritu? Hindi. Si Kristo, pinako sa krus, pinanganak, namatay, tinuli, no? Naging tao. Bakit naging tao? Kasi sa una pa lang, naging plano na siya ng Diyos, nasa isipan na siya ng Diyos, nagkaroon ng katuparan ng ipinanganak siya ni Maria. Yun ang ibig po sabihin na nagkatawang tao siya. So, ngayon, kung papayag po kayo, no, na malaman ninyo ang bagay na hindi alam ng Panginoong Kristo, sasabihin ko po sa inyo. Ano po ba yun? Sasabihin ko na. Hindi alam ng Panginoong Kristo kung kailan ang araw ng paghuhukom. Yes. Bagaman siya ang tatayong magiging hukom, siya ang isa sa susuguin ng Diyos Ama at ang mga anghel, pero hindi niya alam kung ano ang araw at oras na iyon. Sabi nga sa talata, ni ang anak man, ni ang mga anghel sa langit ay walang nakakaalam sa araw na iyon, kundi ang Diyos lamang. Sa makatuwid, sa katangian po ng pagiging omniscient, bagsak na po ang ating Panginoong Kristo. Bakit? Hindi siya alam. Ano pa? Espiritu sa kalagayan ng tunay na Diyos. Si Kristo, may laman, may mga buto, pinako sa krus, namatay. Ang Diyos ba namamatay? Hindi. Nang namatay ang Panginoong Kristo, sino bang bumuhay? Ang tunay na Diyos. Binuhay siyang maguli mula sa mga patay. Ang sino nung bumuhay? Ang ating Panginoong Diyos. Yan po ang mga katunayan sa Biblia at katotohanan sa Biblia na kailanman ang Panginoong Kristo ay hindi po masasabi na tunay na Diyos. So hindi po ibig sabihin na kinilala po namin ang Panginoong Kristo na tao ay hindi na po namin pinahalagan o nirerespeto ang Panginoong Kristo. Anong katunayan? Kung meron lang pong paligsahan sa pagkilala at sa ang tawag doon, sa pagiging proud, sa pagiging pagkakilala sa Panginoong Kristo, walang iba po kundi ang Iglesia ni Kristo. Bakit? Sa Iglesia po ni Kristo, ang pagkakilala po namin sa Panginoong Kristo ay ganito. Siya po ang bugtong na anak ng Diyos. Na? Siya po ang dakilang sugo ng Diyos. Siya po ang tagapagligtas, tagapamagitan. Siya po ang ulo ng Iglesia, ng kanyang katawan. Siyang nagtayo nito. Siya din po ang tagapagligtas nito. Efesos 5:23. Kolosas 1:18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Ano yung iglesia na yun? Iglesia ni Kristo, Roma 16:16. No, kailan itinayo yun? Itinayo mismo yan ng ating Panginoong Kristo, hindi ng Capilis Manalo. No? Pasintabi po sa mga taong nakakilala na di umano ang iglesia ni Kristo ay tayo ng Capilis. Nagkakamali po kayo doon. Ang Capilis po ay hindi po ang nagtayo ng iglesia. Ang nagtayo po ng iglesia ni Kristo ay ang Panginoong Hesus Kristo. Kinasangkapan nga lamang po ang kapatid na Felix Manalo na muling bumangon ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw. At yan din po ay nasa hula. Sinabi mismo ng Panginoong Hesus Kristo sa kanyang hula bago siya umakyat sa langit na meron pa siyang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sa makatuwid, hindi pa sa panahon niya. Ang sabi niya, kailangan din naman sila maging isang kawan, magkakaroon ng isang kawan, magkakaroon ng isang pastol. Kailangan din naman silang dalhin ko, no? Kailangan din naman silang maging isang kawan, magkakaroon ng pastol at muling babangon ang iglesia ni Kristo. So ang kinasangkapan po ng walang iba po ang Capilis na Manalo. Kaya po sinasampalatayanan po namin ang Capilis ay isang sugo po ng Diyos para kasangkapanin na muling bumangon po ang iglesia ni Kristo at yan po ay natupad dito po sa bansang Pilipinas. Baka may magtanong naman sa inyo, bakit sa Pilipinas, bakit hindi sa ibang bansa, bakit hindi sa ibang lahi? Bakit Pilipino pa ang naging sugo? Bakit sa Capilis pa? Yan po ay plano ng Diyos na natupad. So hindi na po natin dapat questionin yan kung bakit siya at bakit sa kanya natupad, no? So yun. So kung may pagkakaroon lang ng paligsahan sa pagkilala sa Panginoong Kristo, sa paggalang, ay wala pong iba na mananalo kundi kami, Iglesia ni Kristo. Bakit? Ang pagkakilala po namin sa Panginoong Kristo ay tunay na pagkakilala at tunay na aral na nakasulat po sa Biblia. So sana naliwanagan po ang bawat isa po sa atin. Maraming salamat.